Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Atin pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggang. Siya nawa. Ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible every Sunday. At patuloy po nating tinatalakay ang bawat aklat ng Biblia. Ang Luma at Bagong Tipan ay binubuo po ng 66 na aklat. 39 sa Lumang Tipan mula Genesis hanggang Malakias, at 27 naman sa Bagong Tipan mula Mateo hanggang aklat ng Pahayag. At sa puntong ito, ang ating pong pagsana tinatalakay, ay nasa aklat po ng Epeso, sa mga taga-Epeso chapter 1 verse 22. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga o ngayong gabi, si Kristo ang ulo ng lahat, ang katawan ng iglesia sa kanyang kapuspusan. Okay? So kung kayo po ay may tangan ng mga Biblia, ay pwede kayong makibuklat sa akin sa aklat ng Epeso 22 hanggang 23. 2 talata po ang ating cover. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo, na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Tilingin natin sa Panginoon na tayo samahan sa gabing ito ng pananambahan at patuloy na pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilan naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Aming dalangin ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayong gabi sa pakikinig ng iyong mga salita. Ang aming dalangin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang patuloy na magturo sa amin ng mga katotohanan ito, O Diyos, na maunawaan namin ang aming pagiging bahagi sa katawan ni Kristo. Salamat, Panginoon, sa mga talatang ito na nagbibigay at nagpapahayag, O Diyos, ng kasiguraduhan ng aming kalalagayan kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Aming pong dalangin, Panginoon, ang mga kapatid namin na nakatunghay ngayon, na ikaw po ang magpapala sa kanila at patuloy na magbubukas ng kanilang mga puso't isipan sa mga bagay na nais mo na kanilang matutunan sa sandaling ito. Ito po ang aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Alright? So, tingnan po natin ang background. Ito pong aklat ng Epeso. Ano po? So, ito po ay ika-10 aklat ng Bagong Tipan mula po dun sa Mateo. At narito po tayo sa mga epistola o mga liham ni Apostol Pablo sa mga simbahan. Alright?
Ang aklat po ng Epeso ay isa pong liham na isinulat ni Apostol Pablo habang siya ay nasa bilangguan sa Roma. Bandang mga 60 to 62 AD. Isinulat niya ito para sa mga Kristiyano sa lungsod ng Efeso, isang mahalagang sentro ng kalakalan at relihiyon sa panahong iyon. Ang lungsod po ng Efeso ay isa pong mayamang lungsod sa Asia Minor. Ngayon po ay bahagi ito ng Turkey at bantog dahil sa templo ni Artemis, isa sa 7 kamangha-manghang gusali ng sinaunang daigdig. Ito rin po ay isang sentro ng pagsamba sa emperador ng Roma. Kaya't ang ideya na si Kristo ang may pinakamataas na otoridad ay isang hamon sa paniniwala ng mga tao roon. Okay? So kung nakikita po nyo ang reconstruction ng temple ni Artemis, yan po ay napaka kamangha-mangha. Isa po sa mga 7 wonders of the world, ang templong yan. At yan po ay dinadayo at merong pista kay Artemis. Okay? Ikalawa, ang kalagayan po ng iglesia sa Efeso. Itinatag po ni Pablo ang iglesia sa Efeso sa isa sa kanyang mga paglalakbay misyonaryo. At yan po ay matatagpuan natin sa Gawa 19 na kung saan naroon po ang detalye ng kanyang paglalakbay bilang isang misyonero. At siya ay napahayag ng mga katotohanan patungkol kay Kristo. At marami pong mga Hudyo rin naman na sumama sa kanya at ganoon din ang mga hintil na na-convert sa paniniwala na si Kristo ang Mesyas. Marami sa mga dating sumasamba kay Artemis ang tumanggap kay Kristo. At dito ay makikita po natin ang conversion ng mga taong ito patungkol sa kanilang ugnayan sa ating Panginoon, sapagkat si Pablo nga po ay naging isang misyonero sa lugar na ito ng Efeso. Ang mga mananampalataya po sa Efeso ay nakaranas po ng pagsubok. Kabilang na dito ang pag-uusig at tukso mula sa kanilang dating paganong kultura. So ito po yung background na makikita natin na itong templo ni Artemis ay kaakibat din ito ang tinatawag nating mga immoralidad at mga practices na hindi po tinatanggap ng Kristyanismo. At dito ay inuusig ang mga mananampalataya sapagkat hindi sila nakikilahok o nakikisali sa anumang aktibidad ng relihiyon ng mga pagano na kaugnay dito sa templo ni Artemis. So ano po yung layunin kung bakit sumulat si Pablo sa mga taga-Efeso? Ipinaalala ni Pablo sa mga taga-Efeso ang mataas na posisyon ni Kristo. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ikalawa, ipinapaliwanag niya ang relasyon ni Kristo sa iglesia, na ito ang kanyang katawan, at siya naman ang ulo nito. Ikatlo, ipinakita rin niya na si Kristo ang nagbibigay ng kapuspusan at buhay sa iglesia. Kaya hindi dapat bumalik ang mga mananampalataya sa kanilang dating pamumuhay. At ito'y niliwanag niya sapagkat may mga mananamba ni Artemis at tinawag po ng mga Griego na si Diana na kanilang sinasamba, gods of fertility, tawag sa kanya. Okay? So yan po yung ating background dito po sa ating aklat ng isinulat ni Pablo sa mga taga-Efeso.
So, suriin po natin yung talata doon sa ating binasa kanina. Ano daw po ang ibig sabihin ng ipinailalim ng Diyos sa paanan o sa paan ni Kristo ang lahat ng bagay? Okay? So, makikita po natin dito yung pagkamatay, paglilibing, pagkabuhay, at yung pag-akyat ni Kristo sa langit. At sa kanyang pag-akyat, bago siya umakyat sa langit, ay nagpahayag siya sa kanyang mga alagad doon sa Mateo 28, talatang 19 na humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita at bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng daigdig. So, si Kristo ay nagbigay ng mandato sa kanyang mga alagad sapagkat yung authority ay ibinigay na sa kanya lahat ng Diyos. Kaya ang ating Panginoon ay naghahari, right? Hanggang ngayon. At ito ay magaganap na kumpleto sa kanyang ikalawang pagdating. Alright? So ang sagot po natin dito ay ipinapakita nito ang ganap na kapangyarihan ni Kristo sa lahat ng nilikha. Ibig sabihin, si Kristo ang may pinakamataas na autoridad na ibinigay ng Diyos sa lahat ng bagay sa mundo at sa espiritual na kaharian. Okay? So, ibig sabihin, in heaven and on earth, si Kristo ay ang may pinakamataas na kapangyarihan at siya ang naghahari sa langit at sa lupa. Alright? So, ito po ay taliwas sa kaisipan na si Kristo ay maghahari ng 1,000 taon sa kanyang pagdating at itatayo niya ang 1,000 years reign of Christ here on earth at ang pinakasentro ay ang Jerusalem. So yan po ay nagkaroon ng mainit na diskusyon patungkol sa kanyang paghahari. Ibig sabihin, kung siya ay maghahari sa kanyang pagdating, anong ginagawa niya doon sa langit? Of course, naghahari na siya. Hindi na nahihintayin na maghari pa siya kasi mula nang siya ay umakyat sa langit, nagsimula na ang kanyang paghahari sa langit at sa lupa. Ikalawa, ano po daw yung kahalagahan ng pagiging ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia ni Kristo? Okay? So, bilang ulo ng Iglesia, head of the church, hindi po ang Papa at hindi rin ang pastor ang ulo ng Iglesia kundi si Kristo. Si Kristo ang namumuno at gumagabay dito. Ang Iglesia ay hindi hiwalay sa Kanya, kundi bahagi ng Kanyang katawan. Kaya't ito ay dapat sumunod sa Kanyang kalooban at pamumuno. Ibig lamang sabihin na ang mga miyembro ng Iglesia o ng simbahan ay nasasakop ng Kanyang pamumuno. At ang Kanyang kalooban ang dapat na sinusunod ng bawat iglesia. At siguro nagtataka tayo, bakit ang iglesia o ang simbahan ay nagkakahati-hati at iba-iba ang denominasyon. So nagkaroon po ng mga distinction patungkol sa ilang paniniwala. Kaya nagkaroon ng kanya-kanyang pangalan. Pero sa Universal Church, kung ano man ang pangalan ng simbahan o ano man ang denominasyon, hanggat yan ay sumusunod sa kalooban at pamumuno ni Kristo, si Kristo ang naghahari sa kanila. Okay? Ikatlo, ano po daw ang ibig sabihin na ang iglesia, ang katawan at kapuspusan ni Kristo? Ipinapahiwatig nito na ang iglesia ay hindi lamang isang grupo ng mga mananampalataya, kundi isa pong mahalagang bahagi ng pagiging ganap ni Kristo sa mundo. Ang iglesia po ang tagapagdala ng kanyang presensya at gawain sa sangkatauhan.
Amen po. So, ibig sabihin, yung mga miyembro, pag sinabi po nating iglesia, ang salita pong iglesia ay mula sa Griego na ekklesia. Yan ay out of, then to call. And that means to call out of the world. So yung mga tinawag ni Kristo papunta sa Kanya mula sa mundo ng kasalanan ay inilipat na sa Kanyang spiritual kingdom. Okay? Sa Kanyang kaharian. Sa Kanyang kaharian, sa paghahari niya, tayo na mga kasama sa iglesia. Hindi po ito yung iglesia ni Kristo na may mga matutulis na simbahan. Ano po? Ito po yung mga totoo na nanampalataya kay Kristo na tumanggap na siya ang Diyos na nagkatawan tao. Dahil yung iglesia ni Kristo ngayon po ay itinatatwa na si Kristo ay Diyos. So hindi po tunay na iglesia yan. Kaya kung titingnan po natin, ang tunay na iglesia ay yung mga tinawag mula sa mundo ng kasalanan at namumuhay na may pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi po doon sa isang tao lang na nagdidikta. Ano po? Kundi kay Jesus na siyang ulo ng kanyang iglesia. So yung kanyang presensya, siyang pumupuno sa mga pangangailangan nito. Kaya siya ang naghahari sa buhay ng iglesia, ng mga pinili, mga tinawag mula sa mundo ng kasalanan. Kaya kung si Kristo ay nasa buhay mo, naghahari na siya sa iyo. Amen. Kaya yung presensya niya, dala-dala mo. Kahit saan ka magpunta, ito ay magiging isang patutuo. At sa gawain niya sa sangkatauhan. Kumbaga nga, ikaw ang mata, ikaw ang paa, ikaw ang kamay ng ating Panginoong Hesus Kristo sa kanyang gawain na abutin ng mga tao at ilapit sa Diyos. Alright? Ika-4, paano pinapakita ng talata ang relasyon ng iglesia kay Kristo? Inilalarawan ng talata ang iglesia bilang katawan ni Kristo na nangangahulugan ng isang malapit at mahalagang relasyon. Ipinapakita nito na ang iglesia ay hindi maaring mabuhay ng hiwalay kay Kristo. At si Kristo naman ang patuloy na pumupuno at nagpapalakas dito. Ibig sabihin, hindi ka maaring maglingkod ng hiwalay sa Kanya. Sapagkat sinong paglilingkuran mo ang sarili mo. Alright? So tayo ay binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod kasi tayo ay nasa katawan niya. At bilang katawan niya tayo kanyang pinapangalagaan. At tayo kanyang binubusog ng mga espiritual na bagay. Kaya patuloy tayo na naglilingkod sa Kanya. Sapagkat siyang namumuno sa atin. Siya nagpapalakas sa atin bilang miyembro ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. 5, ano po daw ang practical na application ng talatang ito sa buhay ng isang Kristiyano? Okay? Kung ikaw ay isang Kristiyano, isang mananampalataya, isang disipulo, at may kaugnayan kay Kristo, ang tawag sa iyo ay church o iglesia o iglesia ni Kristo na totoo. Hindi po yung matutulis ang mga simbahan na tinatawag na iglesia. Ano po? Ang tunay na iglesia ay yung sumasampalataya kay Kristo na siya ang Diyos na nagkatawan tao. Kaya nga yung ating pinaglilingkuran ay hindi lamang tao kundi Diyos. Hindi lamang Diyos kundi tao rin. So siya ang manifestation ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat magkaroon ng kalituhan sapagkat siya po ay merong tinatawag na two nature. Ang tawag po dyan ay hypostatic union. Okay? The God-man. No separation, no mixture, no confusion. We have one but two nature. We have one Savior, one Lord, one King,
but with two nature. He is the God-man. Okay? So, dapat silang mamuhay ayon sa kanyang katuruan. Ito po yung practical application at maglingkod bilang bahagi ng katawan ni Kristo upang maipahayag ang kanyang kapuspusan sa mundo. So tayo bilang bahagi ng Universal Church ay may kanya-kanyang ministeryo. Okay? At tayo ay pinagkalooban ng mga kaloob na yan para gamitin natin sa paglilingkod. Yung iba ay mangangaral, yung iba ay kakawang gawa, yung iba ay tagapagturo, at yung iba naman ay namamahayag at nagiging kasangkapan ng Diyos ng kanyang kahabagan sa tao. So iba-iba po ang kaloob natin at yan ay bahagi pa rin ng Universal Church. Tinatawag natin the Kingdom of God. So tayo po ay pinaghaharian na ng ating Panginoong Kristo. Tayo yung kanyang patutuo na bilang mga mananampalataya. Alright? So maliwanag po ba na itong ating paksain ngayon kung paano ipinahayag ni Pablo ang ating kaugnayan kay Kristo. Hindi ka pwedeng maglingkod ng hiwalay kay Kristo. Okay? So lahat po ng mga naglilingkod ng hiwalay sa kalooban ni Kristo, hindi po tunay ang paglilingkod niyan. Kapag ang tinataas na ang kanyang sarili, hindi na si Kristo, hindi na ang kanyang kalooban, ang kanyang mga salita, malaki na po ang problema niyan. Kaya ang mga tao ay nagiging kulto kapag ang itinataas na ay ang tao. Okay? Kaya mag-iingat po tayo sapagkat kapag ang nagiging popular ay ang tao at hindi ang ating Panginoong Kristo, so kulto na po ang tawag dyan. At marami na po tayong kulto niya sa Pilipinas na ang dinadala ay ang pangalan nila, hindi na ang pangalan ng Panginoong Kristo, at dinadala yung pangalan ng kanilang simbahan at denominasyon. Alright, ang ating dala ay ang pangalan ni Kristo. Amen po. Okay, so yan po yung ating practical application sa talatang ito. Na tayo ay dapat mamuhay sa katuruan at maglingkod bilang bahagi ng katawan ni Kristo upang may pahayag ang kanyang kapuspusan sa mundo. So Jesus Christ is the only name na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit para maligtas ang tao. Kaya kung wala kang Kristo sa buhay mo, so isa pong malaking disgrasya yan. Kaya patuloy nating ipinapahayag si Jesucristo na kailangan ng tao para sila ay maligtas. Okay? So, balik po tayo sa ating paksa na tatalakayin ngayong gabi. Ito po ay huhugutan po natin ng mga practical application na magagamit natin sa ating buhay. Sapagkat kung hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa atin, itong mga talatang ito, ay magiging walang kwenta itong ating pag-aaral na ito. Okay? So, pinamagatan po natin si Kristo ang ulo ng lahat. Ang katawan ng iglesia sa kanyang kapuspusan. Siguro meron kayong mga katanungan patungkol sa mga simbahan ngayon. Ano po? Okay? Ano ba ang mga pagkakaiba at bakit nagkaroon ng kanya-kanyang mga pangalan? Kung ang ulo ng lahat ng iglesia ay si Kristo lang. Okay? So, hindi na po natin saklaw ang mga pangyayaring yan sapagkat yan ay naganap na. Bakit merong mga Presbyterian, Baptist, Methodist, Anglican, Protestant, and then Pentecostal, Anabaptist, iba't iba po ang mga pangalan ng mga grupo, no? Pero sila ay naniniwala naman na si Jesucristo ang Panginoon at tagapagligtas. Maliban lamang po dun sa mga kulto na itinatatwa na si Kristo ay Diyos. Alright? Kaya nga po hindi lahat na nagsasabi sa kanyang pangalan ay maliligtas. Yun lamang sumusunod sa kanyang kalooban. At marami pong mga pag-aaral dyan kung paano mapatunayan kung sino talaga ang tunay na
iglesia, kung sino ang tunay na mga pinili ng Diyos. Alright? At kung paano tayo nakatitiyak na tayo nga ay miyembro ng Iglesia ni Kristo, yung universal. So, ang pamantayan po lagi natin ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Sapagkat ang banal na kasulatan ang pinaka-final authority natin sa pagpapasya patungkol sa ating pananampalataya. At hiwalay dito, medyo magkakaroon tayo ng problema. Ganun pa man, ang ating pong paksa ngayon ay may mga practical application na magagamit natin. Okay? At ngayon tayo po ay nabubuhay sa panahon ng biyaya. Mula na si Kristo ay umakyat at nag-utos sa kanyang mga alagad na humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. 2,000 taon na nakakalipas, hindi po humihinto ang mga pangangaral na ito. At kahit na sa book ng Revelation ay mababasa niyo po ang mga simbolo na ang kabayong puti na kung saan nakasakay po ang isang lalaking nakasuot ng puti ay walang iba kundi si Kristo ang namumuno sa kanyang simbahan. At yan po ay magpapatuloy, okay, hanggang sa kanyang pagbabalik. Hanggat hindi pa siya bumabalik, tuloy-tuloy po yan. Yang pangangaral na yan. So doon po sa nabanggit sa aklat ng pahayag, yung 4 na kabayo na nabanggit doon, yung white horse, red horse, pale horse, at saka yung pong isa pang kabayo, basta 4 po yun na nabanggit, ano po, iba-ibang kulay. At yan po ay mga sumisimbolo ng mga pangyayari sa kasaysayan ng mundo mula nang si Kristo ay umakyat. Doon na nagsimula ang tinatawag nating kasaysayan. Yung white horse po na aking binabanggit, yan po ay sumisimbolo sa patuloy na pakikipagdigma ng mga mananampalataya sa mundo na ibahagi ang mabuting balita. At meron pong mga taong maliligtas at merong mga tao na hindi sasama dyan. At yung iba ay mapupunta dun sa red horse na simbolo ng digmaan. At yan po ay isa po sa mga magiging kinasasapitan ng mga tao na sumama dyan. Okay? Iba naman ay dun po sa kulay gray o yung pale horse na binabanggit. At yan ay sumisimbolo sa taggutom. At yun naman black horse, ayan, naalala ko. Yan po ay sumisimbolo naman sa kamatayan. So yan po yung mga sumisimbolo sa mga event mula pa noong 1st century at hanggang ngayon. Sa ngayong panahon natin, ang white horse na nagre-represent sa evangelism o pangangaral ng mabuting balita, ang nakasakay doon ay walang iba kundi si Kristo. Simbolo po yan na ang salita ng Diyos ay patuloy na ipinapangaral at tinuturo sa mundo upang ang mga tao na naghahanap ng solusyon sa kanilang buhay ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. At dito, sa talatang ito ng Epeso, na pinamagatan natin si Kristo ang ulo ng lahat, ang katawan ng iglesia sa kanyang kapuspusan. So kaya tayo na mga sumasampalataya kay Kristo ay hindi magkukulang sapagkat siya ang pumupuno sa ating mga kahungkagan, sa ating mga pangangailangan, espiritual. At tayo ay nakapaglilingkod sa Kanya na mayroong lakas ng loob sapagkat siya ang kasama natin. Sapagkat yan ang pinangako niya na makakasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng daigdig. Ang katapusan ng daigdig, kailan? Ang sagot, hindi nating alam. Kung si Kristo ay darating mamayang 12:00 ng gabi, doon na magsisimula ang mga panibagong yugto ng ating buhay. Alright? So sa ngayon, ito po yung ating paksa na huhugutan po natin ng mga puntos para may apply natin sa ating buhay. Ang tanong ay paano mamuhay bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Ano man ang simbahan mo. Yan man ay mga Baptist, Presbyterian,
Anglican, Methodist, Anabaptist, Pentecostal, as long as na si Kristo ang kinikilala mong Panginoon at tagapagligtas, kasama yan sa Universal Church of Christ in the world o in the universe, na tayo bahagi ng kanyang katawan. So ngayon ang tanong, paano mamuhay bilang bahagi ng katawan ni Kristo? Kung titingnan niyo po ang istorya ng 7 churches in Asia, 2 simbahan lamang ang nakapaloob doon sa kanyang fellowship. Samantalang yung 5 ay kalahati nasa loob, kalahati nasa labas. Yung isa, tuluyan ng lumayo. So yan po ay mga simbolo, pahayag ng ating ugnayan kay Kristo. Na kung tayo ba ay nagtatapat sa Kanya, ay mananatili tayo dun sa Kanyang fellowship. Right? Naalala ko dun sa 2 simbahan na nasa loob, yung Smyrna at saka yung Philadelphia. 2 simbahan na tunay na nagtitiis at nagmamahal sa kanilang Panginoon na tinanggap na tagapagligtas. So tayo bilang mga mananampalataya, ang tanong ay paano tayo mamuhay bilang bahagi ng katawan ni Kristo? Right? So kung bahagi tayo ni Kristo, ano ang ating responsibilidad? Ano ang ating tungkulin bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo? Okay? So narito po yung mga practical application na ating pong maaaring ipamuhay at maaaring isabuhay upang tayo nananatili na nagtitiwala kay Kristo na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Okay? Number 1, pagkilala sa kapangyarihan ni Kristo. Okay, paano ba kinikilala ang kapangyarihan ni Kristo? Sumusunod ka ba sa Kanya? Sinusunod mo siya? Ba siya bilang Panginoon mo, tagapagligtas? Kasi si Kristo ang ulo ng iglesia, siya ang may kapangyarihan, at siya ay may binigay ng instruction sa atin. Right? Dapat tayong mamuhay ng may pananampalataya at pagtitiwala dahil si Kristo ang may kapamahalaan sa lahat ng bagay. Okay? So, ibig sabihin, naghahari siya sa langit, naghahari din siya sa lupa. So, hindi na natin hihintay yung 1,000 year para maghari siya. Siya ngayon ay naghahari sa mga tao na nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Jesus Christ is reigning right now. Right? Kung si Jesus Christ ay naghahari sa iyo, ibig sabihin, nagbabago ang buhay mo at ikaw ay sumusunod sa Kanya. Okay? So dito sa ating unang puntos na to, na yung kilalanin ng kapangyarihan niya. Right? Sa anumang pagsubok, alam natin siya ang namamahala at may kontrol sa ating buhay. Kaya kung tayo man ay darating sa mga matitinding mga pagsubok ng buhay, alalahanin natin na bahagi tayo ng katawan ni Kristo. At tayo ay may mga pamilya na kinabibilangan na simbahan. At yun ang mga ngalaga sa atin. At doon tayo sumusunod at nagpapasakop sapagkat yan ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano bang ating pamantayan? Walang iba kundi ang Biblia. So yun ang ating pinag-aaralan, yun ang ating sinusunod sapagkat yun ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung darating man yung mga pagsubok at mga pag-uusik sa buhay natin, wala tayong ibang binabalikan kundi ang kanyang mga salita sapagkat siya ay nagbilin o nagturo na sa atin kung ano at paano tayo mamuhay sa mundong ito. Tayo po ay mga mamamayan ng langit at tayo ay mga pansamantala lamang naglalakbay dito sa mundo. Balang araw ay kukunin tayo ng Diyos o darating si Kristo. At yan ay garantiya na tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan na makakasama ng Diyos doon sa walang hanggan. Amen po. Kaya kung ikaw ay isang kumikilala kay Kristo na siyang iyong Panginoon at tagapagligtas. Alright? Ano man ang mga pagsubok na darating sa buhay mo, ay hindi kanya
pababayaan, at siya ang patuloy na pumupuno sa iyong mga pangangailangan. Okay? Number 1. Number 2, pagsunod sa pamumuno ni Kristo. Okay? So, paano ba tayo susunod kay Kristo? Hindi naman natin siya nakikita. So, sumusunod tayo kay Kristo kasi ang salita niya ang ating pamantayan. Wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Right? Dahil si Kristo ang ulo ng iglesia, dapat tayong sumunod sa kanyang kalooban. Ang ating mga desisyon at kilos ay dapat naaayon sa kanyang mga turo. Kaya nga, kapag hiwalay sa sinasabi ng turo ni Kristo, ay hindi natin ito masusunod, sapagkat taliwas ito sa pamantayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang isa sa pinaka-highlight ng kanyang pagtuturo ay yung pag-ibig sa iyong kapwa. Okay? Hindi lamang yung kapwa mo, kundi pati kaaway mo ay ibigin mo. So maraming turo ang ating Panginoon at ito ay bumubuo ng ating pagkatao na nakaugnay kay Kristo kung paanong mabuhay ng may pagsunod sa Diyos. Okay? So yan po ang ating number 2. Kung siya ang ulo, dapat tayong sumunod sa kanyang kalooban. Kung siya ang pinuno, dapat tayong sumunod. At ang pagsunod natin, tayo nasasaklaw ng isang local church at yan ay merong mga pamantayan at may kautusan na dapat nating sundin. Okay? Ikatlo, pagpapahalaga sa iglesia bilang katawan ni Kristo. So, paano ba natin pinapahalagaan ang iglesia? Paano ba natin ibinavalue ito? Bilang bahagi ng iglesia, responsibilidad nating makibahagi sa misyon ito. Ano ba yung misyon ng iglesia? Ang pagpapalaganap ng ebanghelyo. Hindi po trabaho ng pastor ito, trabaho po ito ng iglesia. Ibig sabihin, kung miyembro ka ng simbahan, bahagi ka nito sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Ang mabuting balita ay ang pagbabahagi na si Kristo ang tagapagligtas na kailangan ng tao upang sila ay magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po ay ginagawa ng simbahan. Hindi po naghihintay ang simbahan na pumasok ang tao, kundi ang simbahan ay humahayo upang abutin ang mga tao na wala pang Kristo. Sabihin ito, sumusunod tayo dun sa cultural mandate na ibahagi ang mabuting balita na babautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu at tuturuan sila ng lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama na dyan ang pagmamalasakit sa kapwa. Isang paraan ng ating paglilingkod na abutin po yung mga tao na sugatan, sawimpalad, mga naghihirap, at may mga matitinding pangangailangan. At tayo po ay yung pagiging ilaw sa mundo. Sabihin ang ating patutuo. Ang dapat nakikita na tayo ay mga totoong binago at nagbabagong buhay dahil sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po yung ating responsibilidad. Hindi lamang po tayo naniwala sa Kanya, kundi tayo ay naglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya kung tayo po ay sumusunod sa misyon ng simbahan, bahagi po tayo ng iglesia, tinutupad natin yung Kanyang utos. Okay? Ika-4, yung pagkakaisa sa loob ng iglesia. So, paano ba nagkakaisa sa loob ng iglesia? At bakit nagkakawatak-watak ang iglesia? Bakit nagkaroon ng iba't ibang pangalan? Nabanggit natin kanina ay dahil nga sa mga distinction. Yung iba ay hindi naniwala kay Kristo na siya ay Diyos na nagkatawan tao.
tao lamang daw si Kristo. Kaya yan ay minarkahan ng simbahan na kulto. Ibig sabihin, erehe o mali ang pananampalataya o paniniwala. Kaya humihiwalay sila. Iba naman ay nagtayo ng kanilang mga sariling grupo dahil hindi sila naniniwala na ang bata ay dapat bautismuhan. Dapat yung mga matatanda lang na tumanggap kay Kristo. At humiwalay sila kasi yun ang paniniwala nila, na hindi sinusurit, sinisiyasat kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. So yan po ang mga ilang dahilan na hindi pagkakaisa sa loob ng iglesia at hindi pagsunod sa patakaran nito. Ang ating patakaran ay binubuo lamang ng mga instruction sa salita ng Diyos. At hiwalay dito ay patakaran na ng isang tao yan, hindi po ng iglesia ng ating Panginoon. Okay? Pagkakaisa sa loob ng iglesia, tulad ng isang katawan na may iba't ibang bahagi, ngunit nagkakaisa. So dito makikita natin na merong kamay, okay, may paa, may katawan o tiyan, kasukasuan. So hindi sila pwedeng magsabi na hindi ko kailangan ng paa. Sasabihin ng kamay, hindi kita kailangan. Paano ka lalakad kung hindi mo kailangan yung paa? At sasabihin naman ng paa na hindi ko kailangan ng kamay mo. So paano siya makakagawa kung wala siyang kamay? So kaya iba't ibang bahagi yan ay nagpapakita lamang ng magkakaiba na gawain sa loob ng katawan at yan ay magkakasama na gumagawa. Hindi ka pwedeng kumilos kung ikaw ay mahina, malang katawan. O sabihin natin, may problema ka sa mga internal organs mo. So hindi rin siya makakatrabaho ng mabuti kasi may iniinda siya sa kanyang katawan. So lahat mo ng bahagi ng katawan ay inaalaga ng ating Panginoong Jesucristo at yan ay nagtutulungan. So ganoon din sa isang simbahan na iba-ibang kaloob na dapat nagtutulungan bilang magkakapatid sa pananampalataya upang mapalakas ang iglesia. Right? Hindi pwedeng sabihin ng bibig na siya lamang ang pinakamahalaga kasi siya ay nagsasalita. Salita ka nga na salita, paano ka makakagawa kung wala ka namang kamay? Paano ka lalayo kung wala ka namang paa? So, ibig sabihin, lahat ng sangkap ng katawan ay kailangan para may sakatuparan ang layunin ng Diyos na may pangaral ng mabuting balita at ang tao ay maligtas. Okay? Ikalima, pagsasalamin ng kapuspusan ni Kristo sa ating buhay. Paano ba nasa salamin o nakikita ang kapuspusan ni Kristo sa ating buhay? Ang ating pong mga salita, mga kilos at pamumuhay ay dapat maging patunay na si Kristo ang pumupuno sa atin. Ibig lamang sabihin ay nahahayag sa ating buhay, sa ating mga salita at kilos, kung ano ang ating pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo. At yan ay patunay na si Kristo ang pumupuno sa atin. Dapat tayo maging mabuting halimbawa ng pag-ibig, kabanalan at paglilingkod. So yung halimbawa na yan ng pag-ibig, ibig sabihin, ipinapakita natin sa tao na ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng ating mga gawa na hindi lamang sa salita. Yung ating pamumuhay ay merong kabanalan, hindi pagkukunwari. At tayo naglilingkod ng taus-puso na hindi ring pakitang tao. So yan po ang mga kapahayagan ng na si Kristo ay patunay na nasa atin. Dahil kung walang manifestation ng pag-ibig, kabanalan at paglilingkod, malaki pong katanungan yan kung ang isang tao nga ay totoong Kristiyano. Imagine mo, maaaring nasimba ka pero
napuput ka sa iyong kapatid. Maaaring nasimba ka, subalit namumuhay ka sa kasalanan. Maaaring nasimba ka, pero wala ka namang paglilingkod na ginagawa. So magiging talios ito sa isang pananampalataya na walang buhay. Kaya nga si Santiago ay nagturo na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So ganoon din sa ating buhay bilang mga mananampalataya, na tayo po ay sinasalamin na kung si Kristo ay nasa atin, merong buhay na pagbabago at nagbabago. Amen po. Kaya kung ikaw ay nagpapatuloy pa sa kasalanan, sa galit, at wala kang paglilingkod sa Diyos, ay tanungin mo ang sarili mo kung si Kristo nga ang pumupuno sa iyo. Amen. Okay? Ika-anim, yung ating pag-asa at katatagan sa buhay. So paano tayo nakakaroon ng pag-asa at nagiging matatag sa ating buhay? Bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Dahil kung si Kristo ang pumupuno sa atin, meron tayong pag-asa. At ang pag-asa natin yan ay sa buhay na walang hanggan. At ganoon din sa mundo. Ang Panginoon ang pumupuno sa ating mga pangangailangan, espiritual, at ganoon din ang mga material na kailangan natin. At anumang mga hamon ng buhay ay nagiging matatag tayo sa ating mga pagsubok na dinadaanan sa buhay. Okay? So number 6, dahil si Kristo ang namamahala sa lahat, hindi tayo dapat matakot o panghinaan ng loob. Alam natin siya ang gumagabay at pumupuno sa ating bawat aspeto ng ating buhay. Kung kaya nga mga kapatid, kung tayo ay merong takot na maglingkod o sumunod sa ating Panginoon, tanungin natin ang ating sarili kung tayo ay may Kristo talaga sa puso natin. Kung siya ay naghahari. Dahil kung si Kristo ay naghahari sa buhay mo, ay wala kang takot na lalagay dyan sa puso mo, nakatatakutan mo kahit na ang paglilingkod sa Kanya. Okay? Lahat na may Kristo ay hindi pinanghinaan ng loob kasi naniniwala sila na kasama nila si Kristo sa mga hamon ng buhay. At hindi sila pwedeng ilugmok nito. Sapagkat si Pablo mismo na nagsabi na I can do all things through Christ who strengthened me. Lahat ng bagay ay magagawa ko dahil si Kristo ang nagpapalakas sa akin. At si Kristo rin nagsasabi na huwag tayong matakot. Alright? At huwag natin katakot ang kumukuha ng pumapatay. No? At matakot tayo dun sa na pumatay at may kapangyarihan pang magbulit sa impyerno. Ang kakatakot natin ay walang iba kundi ang Diyos. Pero sa mga pangyayari sa buhay, kawalan, o sabihin natin na malaking dagok sa buhay na nangyari sa iyo, ay hindi mo yan dapat katakutan. Minsan nangyayari ang mga bagay na hindi nating inaasahan pero pinahintulutan ng Diyos mangyari kasi merong dahilan. Maaring gusto ng Diyos na mas lalo ka pang lumapit sa Kanya, o maaring gusto ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya at maging matatag, or maaring tinuturuan ka ng Diyos sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, ito pong extraction ng mga application na to na mapapakinabang natin ay napakaganda kung tayo ay kabilang sa katawan ni Kristo. Hindi niya pinababayaan ang kanyang iglesia, ang kanyang simbahan. Bawat isa sa kanila ay napakahalaga. Kung siya ang ulo, siya ang nag-iisip kung anong mabuti sa kamay, kung anong mabuti sa paa, kung anong mabuti sa katawan. At siya rin nag-iisip kung paano lulusog ang katawan. At siya rin ang gumagabay at nag-iingat dito. Kaya kung bahagi tayo nito ng katawan, hindi tayo pababayaan na walang ginagawa. At hindi tayo pababayaan na tayo ay mangayayat, kumbaga mawalan ng kabuluhan. Tandaan niyo po itong halimbawang ito ng ating katawan. Lahat ng bahagi ng katawan ay mahalaga.
Ibig sabihin, ano man po ang ating ministeryo sa simbahan, maliit man yan o malaki, lahat yan ay mahalaga. Amen po. Kaya wag nating babaliwalain yung maliliit na bahagi na ating ginagawa na paglilingkod. Maaaring tayo nananalangin, maaaring tayo nagkakawang gawa, maaaring tayo nagtuturo ng mga bata, maaaring tayo ay nag-i-invite, maaaring tayo ay gumagawa ng mga bagay na nakatutulong sa ating kapwa. Bilang bahagi ng katawan, yan ay importante. Alright? Kaya maggalak tayo at magpasalamat sa Panginoon kasi bahagi tayo ng kanyang katawan at hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga po mga kapatid, kung kayo po ay nakikinig, at kabilang kayo sa iglesia ng ating Panginoon. Meron tayong tinatawag na local church at universal church. Yung universal church sa pangkalahatan. Yung local church, mga under shepherd dyan. Kumbaga, may tinalagang pastor ang Diyos sa bawat iglesia na mag-aakay sa kanila upang sila ay in-nurture. Okay? Na sila ay magkaroon ng purpose ang buhay at makapaglingkod sa Kanya sa loob ng simbahan. Tandaan natin, ang simbahan ay nanatili dito sa mundo. Yan ang katawan ng ating Panginoon bilang representative dito sa mundo na makasalanan. Kaya tayo na napalipat mula doon sa kadiliman papunta sa liwanag, tayo ngayon ay nagdiliwanag sa mundo bilang asin at ilaw upang yung mga nadidiliman ay maliwanagan. At sa pamamagitan natin ay maakay natin sila sa Panginoon. At sila na nangangailangan ng kapayapaan, ng kagalakan, kay Kristo lamang matatagpuan. Kaya yung inaalok natin na ibinebenta natin ay si Kristo. At yun ay nakikita sa ating buhay kung merong ngang epekto ang ating pananampalataya sa ating buhay. Amen. Okay? So ano po yung ating hamon ngayon? Kinikilala mo ba ang kapangyarihan ni Kristo? Kaya mo bang kilalanin ang kapangyarihan ni Kristo? So kung kinikilala mo yung kapangyarihan ni Kristo, ibig sabihin niyan, kaya mo bang sundin ang pamumuno ni Kristo? So ito ay nagtatanong ng ating desisyon na kung kinikilala natin ang kapangyarihan niya, susunod tayo sa kanyang pamumuno. Kaya mo bang pahalagahan ang iglesia ni Jesus? Kung kabilang ka sa isang simbahan, yan ay isang local unit ng church na doon sinusubok ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan at paglilingkod. Kaya kung pinapahalagahan mo yan, ikaw ay magiging pagpapala sa isang local church. Amen po. Kaya, kaya mo bang makipagtulungan? Ibig sabihin, pinapahalagan mo yan, magiging bahagi ka nito na makatulong ka. Hindi laging ikaw ang tinutulungan. Dahil kung ikaw ay nakikipagtulungan, yan ay nagpapakita ng iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ka nagiging pabigat, kundi ikaw ay nagiging isang instrumento ng pagpapala. Okay? Kung ikaw ay bibig, kung ikaw ay tenga, kung ikaw ay kamay, so lahat yan ay may function. So tayo ay iba-iba yung bahagi, kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay kamay, ibig sabihin ay ikaw ay tumutulong. Alright? Kay nagkakawang gawa. At malamang, doon ka malakas, doon ka pagpapalain ng Diyos. Kaya mo maging halimbawa ng mabubuting bagay. So kaya ba natin? So tayo bilang kabilang ng isang iglesia, simbahan, kung tayo nagiging halimbawa, minsan hindi mo pa sinasabi ang patungkol kay Kristo ay maniniwala na sila sa iyo kasi nakikita nila ang pagbabago sa buhay mo. Okay? Kaya mo bang huwag matakot o panghinaan ng loob kung may mga pagsubok, suliranin sa buhay? Mga kapatid, ito ay mga hamon sa atin bilang bahagi ng Universal Church and Local Church. So sa local church,
ay limitado lang tayo dyan. Pero sa universal, kabuuan na yan. Ano man ang language, culture, or nation, at iisa ang Panginoon at Espiritu, ang ating Panginoon na kinikilala. Pero sa local church, ay dito nasusubok ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan at paglilingkod sa Panginoon. Kaya, kailangan mo ng local church. Right? Bagamat miyembro ka ng universal church, hindi ibig sabihin, hindi ko na kailangan ng local church. Paano ka maklilingkod sa Panginoon kung walang local church kang dinadaluhan o sinasamahan? Yung iba sabi nila, hindi ko kailangan simbahan kasi nagsisimba naman ako ng sarili ko. Hello? Kasi nakikita ko sa simbahan maraming plastic. Alright? Hindi ganoon ang sistema na gusto ng Panginoon. Kasi doon nga sa loob ng simbahan, nasusubok ang iyong pag-ibig. Nasusubok ang iyong katapatan kung ikaw ay maalam magmahal sa iyong kapwa. Maalam maglingkod. Maalam malasakit sa iyong kapwa. Dahil paano ka makakapaglingkod sa Diyos kung wala kang pagmamahal sa iyong kapwa? Sasabihin mo, naglilingkod naman ako sa Diyos. Eh, sino yung pinaglilingkuran mo na gusto ng Diyos na abutin niya? Hindi po pwedeng humiwala ito eh. You cannot say na you love God, pero you hate your brothers and sisters. Napupuot ka sa iyong kapwa. So, paano mo iibigin ang Diyos kung yung kapwa mo ay hindi mo kayang ibigin? So, dito, nilalagay tayo ng Diyos sa isang local unit, local church, para subukin ang ating buhay, ang ating katapatan, pag-ibig at paglilingkod. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng isang local church para tayo ay mapabilang doon. Pero yan po ay mga kasangkapan ng Diyos para ikaw ay lalo pang lumago sa pagkakilala sa Kanya. Kasi kung walang magtuturo sa iyo at sasabihin mong ikaw ang simbahan, mag-isa, paano kaya yun magkakasundo? Paano kaya masusubok ang iyong pag-ibig? Paano kaya mag-iibig ka sa iyong kapwa kung nag-iisa ka? Hindi pwedeng sumalungat ang mga prinsipyo sa Biblia sapagkat lahat yan ay tinuturo ng Panginoon na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At hindi lamang yun, mas lalo pang naging matindi. Hindi lamang yung umiibig sa iyo, ibigin mo, pati ibigin mo yung kaaway mo. So matinding utos po yan. So kaya, sa local church, dito tayo tinuturuan, dito tayo ninonurture, dito tayo naglilingkod, napakahalaga na meron po tayo nito. At ang ulo niyan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo pa rin. Isang Biblia ang ating hinahawakan, isang pananampalataya, at isang paglilingkod, kundi sa ating Panginoon. Alright? Sana po ay napagpala tayo ng ating mensahe ngayong gabi, at kayo po ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. At kailangan natin ng local church, kapagkat doon tayo maglilingkod sa Kanya. Okay? Tayo pinalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Aming dalangin po ang aming mga kapatid na bahagi ngayon ng aming local church, Panginoon. We pray, Lord, na ikaw po ang kikilos sa kanilang buhay, na magamit mo sila na makapaglingkod sa iyo. At bilang bahagi ng iglesia, kung paano kami mamumuhay, ay inilahad mo na sa amin, Panginoon. Ang lahat na to, yung kilalanin ka, at sundin ang iyong kalooban, pahalagahan ang iyong simbahan, kami makipagtulungan at maging halimbawa. At huwag kaming matakot kung anumang mga hamon na aming kinakaharap. Sapagkat dito nasusubok ang aming pananampalataya at pag-ibig at paglilingkod. Alain ko po na pagpalain mo ang aming mga kapatid. Sa gayon, Panginoon, ay maging pagpapala sila sa bawat isa, Panginoon. At sa kanilang pamilya, sa kanilang komunidad. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay?
So kung kayo po ay napagpala, ay pwede po kayo magbigay ng ating tithes and offering kay Kero po, kay Sister Merlinda. Ano po? Alright. So, we have a continuous on this coming March 30, last Sunday, ay wala po tayong online na katulad ng ginagawa ko ngayon, kundi i-upload po yung aking video na ire-record po ng Shepparton Presbyterian Church para sa ating Sunday. Ano po? So I pray na kayo po ay nakatunghay dun sa sermon na yan, in English version, right? Na mapapakinggan po ninyo. So tuloy-tuloy po yung ating every Tuesday, Wednesday, and Thursday. We have Australian time 6:30 and Filipino time 6:30 din, Tagalog version. And then every Sunday ay tuloy-tuloy po yung ating gawain. So let's pray for our sponsor, yung ating mga scholar. Sana ay patuloy kayo sa inyong matapat na pagsunod sa ating Panginoon at ng ating mga members, na kayo ay patuloy na magturo doon sa ating mga kabataan. Okay? So God bless you po, and let's pray for our benediction. Ating awitin po yung ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 So magandang gabi po sa inyo lahat. Umayo kayong mapayapa at ihanda kayo ng Diyos sa kinabukasan. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo.